Pakinggan naman natin itong isang magandang balita na to. O, tinan nga natin ito. Hindi ko kasi napanood to eh. Ayan, tutol ka ba na ma-impeach sa pwesto si VP Sara Duterte? Gumawa po ng survey ang SMNI. Tingnan natin kung ano ang tugon. Sabi nila 41% ng mga Pilipino ay pabor sa impeachment ni VP Sara. Tingnan natin kung talaga bang pabor ang mga Pilipino sa impeachment ni VP. Ng pulso ng ating mga kababayan sa tanong kung payag ba sila. Alamin muna natin ng pulso ng Ang ganda ng laptop ni laptop ni Jado. Di ba ito yung mga pang gaming laptop to? Ano ba to? Acer, Lenovo o Alienware? ating mga kababayan sa tanong kung payag ba sila na ma-impeach sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan sa report ni Paul Montebon. Live, Paul. Jade, muling isang magandang umaga at kaugnay nga doon sa umuugong na pagpapatalsik sa pwesto Vice President Sara sa pamagitan ng impeachment trial ay nakalap tayo ng mga komento at saloobin ng mga kababayan ho natin dito sa National Capital Region at sa Luzon kung ano nga ba ang kanilang masasabi, kung pabor nga ba sila doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o hindi. Narito at pakinggan natin at tunghayan natin ang reaksyon ng ating mga kababayan sa ating pulso ng bayan. Ay, hindi. Depende sa akin yun. Oo, bakit? Siyempre, siya lang na mas maganda yung palakad niya kaysa ngayon. Gusto mo pa rin? Nako, nakita mo naman ha. Putay na nakagaroon pa si kuya. Nakadantay pa si kuya sa dingding. Saan ka naman? O ano sabi ni kuya? Pabor ka pa puta, naka-airpods pa si kuya. Pucha. Baka mamaya nakikinig to ng nakikinig to ng air supply tapos istorbo mo Paul Montebon ha. O baka mamaya kumakanta pa to ng goodbye. Nakadantay siya sa sa may poste oh. Pucha, naka-airpod si Dudong Oh, so sabi ni kuya, ikaw ba pabor sa impeachment ni BP? Sabi niya, hindi. Pabor sa impeachment siya nga lang maganda ginagawa. Imaginein mo. Ay na si kuya, pag ganyan-ganyan lang. Alam niya na si Inday ang may pinakamagaling na magandang performance. Tingnan, nanonood sa mga vlogger siguro to ng mga Duterte. Matindi. Sige kuya, diretso mo. Si VP Sara. Oo naman. Dahil Mas maganda yung ano nila. Hindi kurakot. Hindi daw kurakot. Akala ko ba 47-41%. Ito si Haydariang bakla tanginan to, tanga mag-mathematics Sinasabi niya na 41% daw ng populasyon natin ayaw kay BP kaya konti lang daw yung umattend daw sa rally. Yung umattend daw sa rally kahapon ay konti lang daw yung kumpara sa 41% na kung i-compute mo parang daan milyon na na gusto sa impeachment ni BP Sara. Tanga! Yung survey ng SWS, gago, 1,000 lang yung tinanong nyo. Wala pa yata ng 1,000. Tapos dito na sa Metro Manila, kung di ka ba naman tanga. Natural. Mantakin mo ha. Dito na nga kayo sa Metro Manila nagtanong. 40% pa rin. Hindi nyo pa ginawa 100. Oh, ito pa masasabi ni kuya. Putang ganda ng buhok ni kuya. Oh, yung buhok ni kuya parang yung buhok ni kuya parang live wire Tingin ko po hindi po pwedeng paalisin. Maka Duterte din po kasi ako. Bakit? Tignan mo, pagkamasa talaga Maka Duterte. Tignan mo. Maka Duterte rin. Bakit? Tingin ko maganda naman yung ginagawa nila. Sana magpatuloy pa si Inday Sara. Kaya may due process tayo Depende. Ito ang tindi ni kuya. Due process. Yan ang mga Pilipino. Tingnan mo Congress, tingnan ninyo. Ito si kuya. Isa lang po siyang hamak na nagjo-joyride. Pero alam niya na dapat may due process. Putang ina ninyo, wala kayong due process Wala kayong mga due process, mga visit kayo Alam mo si kuya may due process tayo Hindi nyo ginagawa. Ano pa sabi ni kuya? Depende kung talagang totoo. Bakit hindi? Kung hindi totoo, hindi pwede. Hindi ba gano'n naman talaga pag tama palakpakan, pag mali banatan? Kung totoo, impeach. Kung hindi, ba't mo i-impeach? Mga gago ba kayo?
May due process tayo, dumaan tayo sa due process. Ang talino ni kuya, tumakbo kang barangay chairman. Antindi mo, ano mo, ito naman si kuya, ano mo masasabi nito? Putang ina. Depende po. Bakit? Depende po kung maganda or kung maganda po yung ginagawa niya, kung natutulungan naman po yung mga mamayan, ba't niyo po siya alisin? Pero kung hindi naman po, kung mas na paano po yung Pilipinas, edi alisin na po. Binoto ko nga Sara Duterte. Oo, tabong pong Marcos. Dapat nagtutulungan sila eh. Di ba? Eh, ano nga nangyari? Hindi natin maintindihan kung ano mangyayari rin sa kanila, di ba? Sila nakaupo eh. Tayo na nyo eh. Ayun nakaupo eh. Binoto ko pa kayong mga hayop kayo eh. Tapos ngayon, naghihiwalay kayo, nag-aaway kayo. Pati kami nadadamay rito eh. Ngayon, nagpapalamig lang ako rito kumakain lang ako rito ng kwek-kwek eh. Tsaka ng palamig, hinatanong pa ako eh. Wala naman tayong ano ron. Kasi nakita ko, yung pondo nga, di ba? Di ba yung pinag-uusapan nga sa ano, hindi nila mapaliwanag. Tapos, hindi mo rin masasabi yung panig ng kabila. Ang tinitira naman nila si Martin Romualdez naman, di ba? Kaya sino nagsasabi ng totoo? Hindi. Bakit, sir? Sa tingin ko nakakatulong pa siya eh. Nakakatulong pa siya sa taong bayan. Depende po, 50-50 rin. Pero sa akin hindi po. Kasi baka mas maging magulo ko po kung mapa-impeach pa po siya. Diba? Ano mo mag-isip yung mga kababayan natin? Shosho. Mabuhay kayo na wala ang sakit ko sa inyong mga banateros talaga ba? Pucha, ginawa mo pa kami albularyo ha. Mga magiging pangulo. Kahit siya naman ako pumanig, wala rin naman akong mapapala sa kanila. Yun ang malapit. Putang ina niyan, tinatanong mo pa ako tungkol sa impeachment, putang ina niyan eh. Kahit naman ma-impeach si BP Sara, yung helmet ko, hindi naman pa napapapalitan eh. Yung jacket ko nga, kupas na oh. Putang ina ng gobyerno na to eh. Totoo naman. Putang ina, totoo naman, di ba? Sabi nga ni Kuya, po, kahit naman anong opinion ko dyan, ganun din eh. Hindi pa rin naman ako hindi pa naman aalwa ng buhay ko eh. Pucha, parang may hugot si Kuya. Siguro inaway ito ng kabit niya. Eh wala eh, may mga sariling mundo sila. Kaya tayo, kumilos na lang para tayo mabuhay na sarili natin. Isipin mo yun, putang ina bongbong, ayaw na umasa sa'yo ng tao. Ayaw nang umasa sa'yo ng tao. Gusto niya, puta, magmumotor na lang daw siya para guminhawa ang buhay niya. Imaginein mo yan, bongbong, nakakahiya ka talaga. Nawala ng pag-asa Pilipino. Sabi niya, puta, wala mong silbi sa ating mga hayop na yan. Ina niyan, magtatrabaho na lang ako, magmumotor na lang ako. Hanggang sa maubusan ng gasolina, tapong ko na to sa tulay. Hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno. Ibang sakit, no? Hindi tayo pwedeng... Mantakin mo, bongbong. Puta, hindi na umaasa sa'yo itong mga tao na to. Ito siguro hindi pa nabigyan ng akap to. Eh, magbati-bati para umusad ang Pilipinas. Hindi yung away-away. Hindi. Ganda, di ba? Dapat ganun, bongbong. Putang ina, bongbong, sabihan mo yung pinsan mo. Ang laki ng tenga niya. Walang helmet na kasya sa kanya. Oo, sa laki ng tenga niya, baka hindi siya pwede maging presidente ng Pilipinas. Oo, kaya, yun, kita mo yung sinabi ni Kuya, away ka ng away para kayong mga tanga. Oo, putsangin na nyo, nagtakbo kayong dalawa magkasama, tapos nag-aaway kayo ngayon para kayong masira ulo. Oo, magmumotor na lang ako. Oo, ito si Kuya, anong sagot? Ang pogi ni Kuya. Yan si Kuya mukhang artista, no? Oo, mukhang artista sa ibang planeta. O, sige, play. Kasi hindi ko naman din alam kung anong i-impeach nila ng ganun lang na wala namang matibay na dahilan. Gumawa ng mali, yun ang dapat ma-i-impeach. Pero yung gumawa ng tama, dapat nadyan sa pwesto. Yun, o sino ba yung gumawa na mali? Doon siya nakita mo si Kuya. Buti pa si Kuya may naiintindihan kahit naka-standby lang siya. Ano ba 3 days na siya dyan? 3 days na si Kuya dyan. Hindi pa siya umaalis. Hayop na yan. Oy, Kuyang, pangkape. Work mode na ako. Salamat kaayo, Kuyang.
Mabuhay ka, palakpakan natin si Libra Boy. Oy, nagbigay to si Libra Boy sa atin ng pamigay ng 500 sa mga mga subscriber natin Oh, mabuhay ka. Yes po, severe mental illness ko. Parang may mga kuya ako. Ganun.